Maging ang pagbabalik eskwela ng ilang taga-anda sa Pangasinan, naapektuhan ng fish kill doon. Hindi kasi nakasweldo ang kanilang mga kaanak na nagtatrabaho sa ilang palaisan. Kaya ayun, kapos sila ng panggastos sa eskwela. Mula sa Pangasinan, nakatutok si Ian Cruz. Exclusive. Unang araw ng klase ngayon, pero ang grade 3 student na si Michael, dinat na namin sa kanilang bahay, hawak ang kanyang lumang bag. Nang tanungin kung bakit di siya nakapasok, di napigilan ni Michael ang lumuha. Bakit kayo hindi papasok ngayon, Michael? Wala po akong gamit eh. Ang inaasahan ni Michael, ang kanyang kuya Alex sa bantay sa isang fish pen. Pero dahil nalugi sa fish kill ang amo nito, di raw sumweldo ang kuya ni Michael. Kaya naglaho rin ang pambili ng gamit sa eskwela. Gusto ko po sana silang pagtapusin na kahit high school lang po. Wala po akong magawa. Dito sa Awag Elementary School, nag-aaral si Michael. May pasok na, pero tuloy pa rin ang pagkukumpuni ng eskwela. Karamihan sa mga nag-aaral dito, kaanak ng mga biktima ng fish kill. Ang magkakapatid na Andy, Jack, Kevin at Angela, pumasok kahit kulang ang mga gamit at luma ang bag. May tumulong daw na kaanak sa magkakapatid para kahit paano ay may magamit sila. Di rin nakasweldo ang kanilang amang umaasa rin sa pag-aalaga ng bangus. Siyempre po, wala na pong trabaho. Tapos, wala pong maibili ng pagkain, gano'n. Lalo na po yung mga pangangailangan po nila. Hiling naman ng head teacher ng eskwelahan, sana may tumulong sa kanilang mga estudyante. Hingi po kami ng tulong sa mga may maawaing puso na sana po sa mga sabihin na natin biktima po ng pangyayaring ito, na sana po ay matulungan kami sa mga pangangailangan ng mga batang ito. Di na kami nagdalawang isip pa, nag-ambag-ambag kami para kahit paano may magamit na sa eskwela si Michael at makapasok sa paaralan. Tuloy naman ang cleanup operation sa Kakiputan Channel para tanggalin ang mga nabubulok na isda. Puti na rin ang kalagayan sa White Beach ng Tondol at mga kalapit na isla kung saan umabot din ang mga nabubulok na isda. Dahil sa epekto sa turismo, plano ng Ecotourism Council ng Tondol na maghain ng resolusyon sa Konseho ng ANDA para paparagutin ang mga fish cage at fish pen operators na walang habas na nagpaano daw ng mga patay na isda sa dagat. Mula rito sa Pangasinan, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nakisabay po sa pasukan ng mga estudyante ngayong araw na ito ang anunsyo ng dagdag singil sa mga produktong petrolyong ipatutupad simula bukas. Unang nag-anunsyo ang kumpanyang Eastern Petroleum. Nakatutok si Bernadette Reyes. Simula alas 6 ng umaga bukas, magtataas ng 85 centavos sa kada litro ng diesel at kerosene ng Eastern Petroleum. 45 centavos naman sa gasolina. Dagdag pahirap na naman daw ito sa pagbabudget, lalo na ngayong pasukan. Yun ang problema. Tataas na tapos marami pang gastusin, di ba? Doble kayod na lang tayo. Noong nakaraang linggo, tumaas ulit ang bentahan ng langis sa world market. Bukod daw kasi sa lumalakas na pangangailangan ng US at Russia sa langis, nakiangkas pa ang mga negatibong balita. Binomba po yung isang oil field dyan sa Iraq. Pangalawa po, yung demand for diesel tumataas talaga. Halimbawa po yung power plants ng Argentina, dahil ho nagkakulangan sa natural gas, mag-shift po siya sa diesel. Ayon sa DOE, mas mataas pa raw sana ang dagdag singa sa petrolyo na ipapatupad ngayong linggo. Mabuti lang daw tumaas ang palitan ng piso kontra dolyar. Ibig sabihin, mas mura ang bili ng mga oil companies sa langis na mula sa ibang bansa. Nauunawaan daw ng mga transport group ang panibagong dagdag singil. Sana lang daw, hindi ito maging lingguhan. Kung magkagayon daw, di raw sila mangingiming humiling ng dagdag singil sa pamasahe. Kung aabutin na naman to doon sa benchmark na tinatawag namin, baka doon na naman kami mapilitan mag-file ng aming increase of fare. Pero meron ding duda. Sa parte ng pagtaas ay dapat ay mapag-aralang mabuti. Panawagan namin kay Presidente yung inatasan niya ang Department of Justice na imbestigahang mabuti yan. Mungkahi naman ng iba, huwag nang umasa sa langis mula sa ibang bansa. Sa halip gumamit ang natural gas at LPG na mas murang alternatibo. Mayroon naman tayong sariling fuel. Mayroon naman tayong mga makina na dapat palitan na nang magamit yung fuel
personal natin. Sa gitna ng mga batikos dahil sa panibagong dagdag singil sa petrolyo, mananatili naman daw sa kanyang pwesto si Sekretaryo Sereni Almendras at hindi lilipat sa DOTC. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. At bukod po sa Eastern Petroleum, nag-anunsyo na rin ang dagdag presyo ang kumpanyang Shell. Simula mamayang hating gabi, 30 sentimo ang dagdag sa kada litro ng kanilang gasolina, habang 70 sentimo naman sa diesel at kerosene. Chika Minute! How was your weekend, mga kapuso? I'm sure excited na kayo sa mainit nating chikahan, kaya simulan na natin. Roadshow ng epic seryeng Amaya sa Pampanga at Kabanatuan, dinagsa! At Alger Abrenica may sinabi tungkol sa status ng relasyon niya kay Kylie Padilla. Abangan yan at ang iba ko pang chika, maya-maya lang. Eksklusibo, ilang dentista magkakasunod na hinold up at pinagsamantalahan. Mas marami pang black coral natagpuan sa isang warehouse sa Zamboanga. Batang butanding sa Iloilo, walang awang pinagsasaksak at pinutulan ng buntot. Miami Heat bumawi at tinalo ang Dallas Mavericks sa Game 3 ng NBA Finals. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.